Record. Di ha, gyud. Sige. Di bale naka-record man eh. Pwede ipasa lang nato ang recording sa mga na late, no? Magsugod ta. So roll call ta, no? Pulang tagduha. Na si Pastor Divine, Pastor Sam, Pastor Mario, Pastor Noel, ah, Pastor Pastor James, kita wala pa. Sige, sugdan na to ni just an instruction pag ma-off ni siya na ay ikaduhang link for another 40 minutes kasi 40 minutes lang ni atong kuan karon o sa ka-session. Pag ma-off siya, mga 8:40, balik ta 8:45, o balik dayon, i-click lang ninyo ang katong ikaduhang link sa ato ang messenger page ha, sa Workers Engaged in God's Vineyard. Sige, magsugod ta. Shall we have a word of prayer? Gamhanang Diyos, kami musalig sa imuhang kaalam, sa imuhang kabubuton, o kami Ginoo bilang iyong mga instrumento sa imuhang ubasan. Nagapaubos kami Ginoo nga kinahanglan mi og kahayag, giyahi kami Ginoo dugang dakong inspirasyon gikan sa imong balaang espiritu sa pagpanguna sa imong iglesia. Og i-bless Ginoo ang among pastor circle sa matag usa kanamo, Pastor Gary, Pastor James, Pastor Mario, Pastor Sam, Pastor Divine, Pastor Noel. Hugpo nga kami sa maayong relasyon o sa among Pastors Fellowship o sa amo karon nga pagahimuon nga orientation sa bilang bearer sa bag-o namo nga identification bilang mga pastor Ginoo sa imuhang simbahan. Kini ang among pangamuyo sa ngalan lamang sa among manluluwas nga si Jesucristo. Amen. Amen. Okay, before nga modawat ta ani no, na atong bearer man ta sa atong okay ba na? Clergy identification or pastor identification. Halagi may nga orientation, no? Importante ni. So, pagdawat nimo sa imuhang card, it means you are a bearer or a holder of an identification card. And naa siya yung mga implication. Una, gi-certify na ka nga pastor sa atong kinatibuk ang simbahan, ang Kidapawan Methodist Central Church. No? Ang ato ang pag-bear ni ini, kuan siya kanang sagrado kay una, usa ni ka pamatuod nga you are a pastor, meaning you are a licensed preacher nga mag-preach. Usa ka authority pud ni nga mag-lead ka og mission
Kung mag-pioneering, usa pod ni ka license to lead a Bible study, usa ni ka pamatuod pod that you can lead a prayer meeting, you can baptize, you can officiate Holy Communion o uban pa mga rites sa church, sama sa house blessing, vehicle blessing, no? So, muna'y mag-bear man god tungod na register ang atong simbahan sa Security and Exchange Commission, meaning na siya sa listahan of churches in the whole archipelago. Nakaregister na siya sa Philippine Statistics Authority. Before that, maghimo tag category ang ordained ug ang local pastor. Ang ordained bisag asa na the whole Philippines. Kung natin mga simbahan na sa ubang mga lugar, pwede na ka mag preach bisag asang lugar. But if you are not ordained, you're a local pastor, dito lang yun sa imong destino. Otherwise, if you are invited by a sister church, pwede to siya, no? Anniversary speaker ka or Harvest Festival speaker, Thanksgiving speaker, okay na siya. But normally, you'll be preaching, bilang local pastor, you'll be preaching on your assigned local church. No? Ang atong category naga-signify sa ngalan nimo, if you are ordained, you are Reverend Gregorio Bente. Kung ikaw ay local pastor, tawag sa imo Pastor Sam Daog-Daog, no? So the only requirement to be ordained is to earn Master of Divinity or Master of Ministry. Kailangan na kay masteral degree. Unless you earn such degree, graduate study, one cannot be ordained. No? So a local pastor remains maghimo sa iyahang pastoral responsibility, sa iya lang yung destino. Pero sa mga ordained, they can do mission anywhere. No? They can preach. They can officiate weddings. No? Kadtong mga local pastor, pwede sila officiate og mga rituals sa ilahala nga destino. Dili sila pwede himo og rituals sama sa house blessing, sa dili nila destino, no? Unless otherwise, magpahibalo lang sa tong head minister kung nagyo urgency. But normally, sa mga local pastor na dili ordained, dito lang yun silang assigned nga church. Makahimo. Pwede ka baptize, ka Holy Communion, ka lubong, ka blessing. Alright. So natay gamay nga correction. Actually sa atong ID, dili siya dapat kani Blessed Gospel Fellowship. Usa ni kangalan sa simbahan nga imong destino, dili ni ang registered sa Security and Exchange Commission. So di bale pag kuan nato, pila mo diha mga pwede nato na ipausab. Kidapawan Methodist Central Church sa likod. Sa likod, diri wait a minute. Sa likod, diri stipulate ang Blessed Gospel Fellowship Church, no?
Kay kuan man gud ni mahimo na ni nga legal document mo ni ang company ID nimo pwede nimo ni nga ikuan sa, but you are not to bear the name of the church that is not registered sa SEC. But remember, eventually we encourage all local churches to register to SEC. Okay? Dili ka pugngan kung ikaw Blessed Gospel Fellowship sa Plaridel o sa Kauswagan, pwede ka i-register nimo na sa SEC. Okay? Magkinahanglan lang ka og mga daghadaghan nga miyembro aron ma-register gud sa SEC. Kinahanglan nimo ang mga members sa Board of Trustees, may incorporators, ana. So, dili pwede ma-register sa SEC. Ang gamay lang ang miyembro, at least na kay mga 50 to 100 nga members. No? Appeal na diha mga inactive or constituent members. Ang constituent members, kana sila appeal sa inyong extension classes sa mga bata, constituent na, maski wala pagasimba, pero constituent na siya. Mga attendance ninyo sa Bible studies, prayer meetings, nga dili pa nagasimba, but they are regarded as constituent members. Okay? So, isa pa nga correction nato, no, kaning expiration date December 31, 30. No, mali na siya, walay date. December 30, 2030 is not a date, kinanglan ay pet sa gyud. 31. So wala na ning date issued ha. And I stipulate diri nga ang Blessed Gospel Fellowship maimong church assignment o church appointment. All right? Dili na ngalan sa imuhang kuan gyud. ID, the name of the ID should be Kidapawan Methodist Central Church. Muna'y registered sa Philippine Statistics Office. Legal na siya. Kaibutang ni mo Blessed Gospel Fellowship, wala na sa PSA, bugos ni siya. Niya ibutang, nakabutang diha ang SEC registration, dili ni siya SEC registration sa Blessed Gospel Fellowship, mali na siya, okay? So, i-correct na to na uspon yun ni siya, Kidapawan Methodist Central Church. Ang Blessed Gospel Fellowship, mag-appear na siya sa likod, sa ID. Motong imong church assignment. But we encourage eventually, no, kung nagkadaghan na inyong membro, niabot na mong 50 minimum, pwede na mo magpa-register sa SEC. So sa mga pastor nato, kay unuman lang ta kinahanglan gyud nga naay sarili ninyong local church. You should start a pioneering work, mag-mission ta, mag-missionary gyud ta, and start a church. Ana na siya. So, eventually, naanatay property, dili pwede, halimbawa, ang simbahan na sa Maramag, unya, ang tag-iya, Kidapawan Methodist Central Church, eventually, dili na mao, kinanglan mag-register gito sa SEC. Aron ang ngalan sa yuta, it's Blessed Gospel Fellowship. Muna legal sa atong legal aspect sa atong identification card. Alright? So if you are bearing an identification card that you're a pastor, that's a license. That's an authority given to you. Labi na kung ordain ka, dako kayo imuhang kabilinggan. Alright? So, remember that each local church or local congregation is organically autonomous or independent. Nganong organic man siya? Kamurag yun ang nag-decide nga simbahan na mo dili gikan sa gawas. Ang mag-declare nga simbahan na mo, dili ka mo gyud autonomous. So you can create your own name, you can create and modify even your worship. Ang inyong income offering walay magpakialam ana.
Maskin pila isweldo ninyo sa inyong pastor, wala may pakialam ana. Di ba? That's autonomous. Dili mo manghatag og apportionment sa Kidapawan Methodist Central Church. Not. We discourage. Sa inyo harag yun. No? So it's autonomous. Maskin Pentecostal type ang inyong worship, it's no big deal. You're autonomous. No? Kaya lang, sa patong mga mag-enjoy tag autonomy, no? Sa mga officers sa church, you can decide unsa mga officers sa church. Dili ta makialam ana. Maskin sa Kidapawan Methodist Central Church, kung unsay mga officers diri, pattern pa sa United Methodist Church, wala mo'y pakialam na. Dili mo pwede mag-criticize kay autonomous na siya. So kung imong worship Pentecostal ang style, it's no big deal. Wala man na sa Bible nga na ay pattern ng worship na to. So magrespetuhay lang ta kahit autonomous ang kada local church, no? Dili ta pwede mag-criticize. Kay autonomous na siya, i-decide na siya sa congregation. Pwede pod mag-ingon ang pastor, pero ultimately na deciding power ang congregation. Always consult the congregation. Kung tuuhan ta sa atong congregation, well and good, di ba? Kay kita ang spiritual leader, pero let them decide. Para wala gyud tay kuan ani mga adversary kung kita lay ga-decide, no? So, number one, if you're a bearer of an identification card, that means you are now authorized or certified as a pastor. That's your right. You can preach, you can officiate rituals in the church. Kung ordain ka, pwede ka sa uban mga churches kuan ko pero ang usa ka local pastor dili pwede. I-discourage pa nato kinahanglan maghuman gid siya og Master of Divinity, makakuan siya ordination, no? Di siya pud pwede kakasal. Pero pwede siya maghimo og mga ritual sa iyahalang simbahan, all right? So limitado ang local pastor, no? Pero pwede siyang mag-pioneering work ang local pastor. Pwede siya mag-baptize. O kanay imong identification card, that's your authority from the church. O next important thing, clergy members or pastors of the church have a covenant. Number one, i-maintain na to ang moral aptitude. Sa UMC, ginatawag ni nga character. Your character should be passed. Sa mga pastor, kinanglan kitara, dili ang kung John Wesley sa ta, dili sa labot ang nagit tay pastor's order, no? Sa nang oras sa 10 minutes na lang daw. Natay pastor's order. Sa pagdestino, walay power ang Methodist gid ta, walay power ang congregation nga mo patalsik og mag-recruit og pastor. No. Naatay pastor's order. Kini kitang unom. Mo na yung pastor's order. No? Kita ang mag-decide kung kinsa ang angayan nga madestino diha o magka-decide pud ta kung nakasala mo sa kapastor, ang mga
pastor's order lang yun ang mag-decide nga tanggalon siya. Alright? So, number 2, naatay ministerial or pastoral ethics. We will give you a copy of our Covenant on Ethics. Kanang importante na, nahatag na to na sa gayong karon wa to na print, mahatagan mo ana. No? Ministerial Ethics. Ikatulo, balik ta sa moral aptitude. Aptitude means the ability to perform well. If there's something wrong with your morality or your moral life, certainly you will not be successful in ministry. Dili pwede duha ang asawa, dili pwede nga minyo ka na kay karelasyon mo uban. Dili pwede nga natay anak sa gawas. Dili pwede nga natay acts of lasciviousness, sexual abuse, harassment. Kinahanglan natay moral aptitude. Muna'y babag usahay sa mga pastor that their character is not being passed. No? Diri, kinahanglan apil diri mubutar ang mga laiko sa inyong destino. Mubutar na sila. Ipasa ba nato ang karakter o moral aptitude sa inyong pastor? Mubutar na sila. Secret ballot. Whether or not tinuod ba ang chismis o dili, mabutar na sila. Kaya gichismis na ka, so nanay half-truth, na kay kalaguyo, na kay other karelasyon, nga dili uyon sa tudlo sa atong Ginoo, your character will not be passed. This is every year. Dili quadrennial ang butuhan aning moral aptitude nga mapasa sa kuan. Og kita magbutuhay pud ta kitang unom. Na si Pastor Divina Palasige Buncales, we will vote for her character, secret ballot. At least majority. Dili. O tama, majority, 50% plus 1. At least maipasa siya. Actually, ang moral aptitude, nalang gani mo against nga, dapat unanimous, sa mga pastor lang, unanimous dapat ang moral aptitude. Kung naiisa nga nag-against, alanganin na juga. So, I repeat, the ordination requirement, kailangan lang yun nga nakahuman yun ka og master divinity. No? Inalan yun ka maghuman og master divinity. 3 years na siya. Muna natay Philippines Evangelical Theological Seminary. Alright? So, the pastor's order, kaning unom, sila ang mag-maintain sa status sa moral aptitude sa mga pastor. No? Kung ordain, daghan siya kabilingan. Kung ordain, local pastor, saya lagi yung destino. No? Ordain na ka, pwede na ka na kay license to officiate marriage, ana. And all bisag asa sa archipelago. No? Dapat maklear ka sa mga allegations. Kung halimbawa na allegation nga nang rape ka or attempted rape, kailangan i-clear ni mo na sa imong congregation. Kung hindi ka pasadaan sa congregation, hindi ka kapasa sa pastor's order, di ba? Diri sa pagtawag sa itong kaugalingon, wala tagatawag reverend. Sa papel ra na. Ako, I don't want to be called reverend. Sa papel ra na.
Reverend Doctor, wala na ko na ginabutang ng Reverend Doctor kung sa kuan sa simba dili Pastor Noel lang yun. Sa kuan ra na meaning categorization ana sa ordained and local pastor. All right? Uh, kita pod we have the right to recruit pastors, no? And then yun, kapag na-terminate ka, nakasala ka as a pastor, labi na sa hindi na pasa imong hindi na pass, halimbawa sa 2027, wala na pass ang imong moral aptitude. Kailangan isurrender nimo imo ang identification card. Ang imong authority, isurrender nimo na. Dili ka ka-preach. Pwede ka mag-preach diya sa kuan. Wa na kay lisensya sa ubang mga simbahan. Pero sa ato, adi na juga ka-preach. Terminate kog kagud. Nakasala ka. But we'll deal with that. Ang mga offenses, no? So, ang congregation, pwede lang sila mo recommend nga ikaw ang pastor nila or matanggal ka pagka-pastor, they will only recommend with facts. Dili chismis. Alright? And then, pag mapalong niya, i-hit lang nato tong sa atong chat group katong ikaduhang Zoom link kay 40 minutes ran eh. Kani sa sunod sa atoang covenant natay retirement benefit pod. Every year kitang unom maghatag tag 1,200 sa retirement fund. So kada bulan 100. Wala na ang kwan lang ana deadline December 31 every year. No? So mag-elect ta nag atong treasurer. I-GCash lang gud nato. Let's return to that pag kuan na. So mag-ensa ta karon ha kay 8:40 na. Pag 8:40 magkuan lang mo sa second link na sa atong chat group. I-click lang ninyo dito ha and then you can enter. Alright, hulaton lang nato nga mag 8:40 siya, mapalong na ni siya. Sa second kuan magkwantag open forum or magkulo ka bildo ta sa atong gihisgutan. Okay. Very nice to siya na po retirement benefit. 8:40 so kuan na siya.